Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Albay inilagay na sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Christine. Ilang bahay inanod dahil sa matinding baha. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na tulungan ang mga maapektuhan ng paghagupit ng Bagyong Christine. Family food packs ipinamahagi sa mga pamilya na nasa evacuation center sa Catanduanes. Mga local government unit tulong-tulong sa pag-rescue sa mga nabahang residente. Ilang residente naman sa Romblon nasa evacuation center na bilang paghahanda sa bagyo. Walang pasok ang lahat ng tanggapan ng gobyerno at mga paaralan sa Luzon ngayong araw dahil sa Bagyong Christine. Base na rin ito sa inilabas sa pahayag ng Malacanang na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Gayunman, ipinaalala ng palasyo na may pasok ang mga tanggapan ng mga nasa health services o mga rumeresponde sa kalamidad. Ipinaubaya naman ng Malacanang sa pribadong sektor kung magsususpindi din ng pasok sa kanilang mga opisina ngayong araw. Sa huling monitoring ng Pag-asa, ang Bagyong Christine ay huling namataan sa Daet, Camarines Norte. Mabilis na tumugon ang pamahalaan sa pangangailangan ng ating mga kababayang apektado ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Namahagi agad ng food packs at modular tents ang DSWD sa mga evacuee sa Catanduanes at Albay. Si Alan Francisco ng PTV sa Balitang Pambansa. Dahil sa tuloy-tuloy na pananalasa ng Bagyong Christine, tuloy rin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-agapay sa mga biktima ng kalamidad. Namigay ang Department of Social Welfare and Development ng family food packs sa mga pamilya na nasa evacuation center sa Catanduanes. Labis ang pasalamat ng mga residente sa pagkain na inabot sa kanila ng DSWD. Nabigyan ng modular tents ang mga bakwit sa Jovillar, Albay. Dahil sa temporary shelters, makatutulog ng komportable ang mga residente. Kasama rin sa ginagawa ng DSWD ang profiling ng mga evacuees para matugunan ang kanilang kailangan. Mismong DSWD rin ang lumapit sa mga stranded na pasahero sa mga pantalan sa Bicol Region. Higit 600 na mga pasahero ang nabigyan ng hot meals breakfast. Habang 700 stranded na pasahero naman ang inabutan ng breakfast pack meals sa Matnog Port sa Sorsogon. Ang relief operations ay pagtutulungan ng DSWD Field Office 5 at ng mga lokal na pamahalaan. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Inihahanda na ng Department of Social Welfare and Development ang mga family food packs sa ipamamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Christine. Sa report ng DSWD Head Office, nasa higit 176,000 na kahon ng family food packs ang naka-standby na pwede nang dalhin sa iba't ibang lugar sa bansa. Batay sa report ng DSWD, mayroon ng mahigit 94,000 food packs sa Ilocos Region, mahigit 114,000 food packs naman ang nakaantabay sa Cagayan Valley at nasa 63,000 food packs naman sa Cordillera Region at nasa 1,600 naman sa Batanes. Patuloy ang pag-repack ng DSWD ng family food packs lalo't nagbabala ang Office of the Civil Defense na posibleng umabot sa 30 milyong tao ang maaapektuhan ng bagyo. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Office of the Civil Defense sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang na sa pananalasa ng Bagyong Christine.
Ayon sa OCD, libo-libong individual ang apektado sa Bicol Region. Naitala din ang pagbaha at landslide sa ilang bayan sa Eastern Visayas. Samantala, 7 rehiyon naman sa bansa ang isinailalim sa Charlie Protocol ng ahensya. Ito na ang pinakamataas na level ng emergency preparedness ng OCD. Kabilang sa mga tinututukang rehiyon sa ilalim ng protocol ay Cordillera Administrative Region, Region 2, 3, 5, 8, Calabarzon at Mimaropa. Kaugnay niyan ay nasa ilalim naman ng Bravo Protocol ang BARM at Region 1, habang ang NCR Region 6, 7, 12, 9, 10 at Caraga Region ay nasa Alpha Protocol. Lubog na sa baha ang ilang lugar sa Bicol Region dahil sa lakas ng ulang dala ng Bagyong Christine. Nagmistula ring ilog ang mga kalsada. Agad naman nagkasa ng rescue operation ang Philippine Red Cross. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa. Kita sa video ang dahan-dahan na pagtangay ng tubig sa mga bahay sa Libon, Albay. Wala nang nagawa ang mga residente kundi panoorin ang mga inanod na bahay hanggang sa tuluyang maglaho. Natangay ang mga bahay dahil sa ragasan ng baha na dulot ng Bagyong Christine. Sa Daet, Camarines Norte naman, makikitang inabot na rin ng baha ang covered court sa barangay Kamambugan. Sinuong ng mga volunteer ng Philippine Red Cross ang rumaragas ang baha sa Sorsogon. Itinawid nila ang 20 anyos na babae gamit ang stretcher. Inilikas nila ito dahil kabuanan na ng presidente. Kagad dinala ang babae sa Sorsogon Provincial Hospital. Malakas na ulan at hangin naman ang sumalubong sa Biliran Island. Pinasok na rin ng baha ang eskwelahan na ito sa Katarman, Northern Samar. Kitang-kita ang tubig na may kasamang putik. As of 5 p.m. kahapon, halos 3,000 individual na ang apektado ng Bagyong Christine. Nagmula yan sa 10 probinsya. Mula sa People's Television Network, Gab Humilde Villegas para sa Balitang Pambansa. Higit 130,000 residente sa Albay ang inilikas dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine sa probinsya. Nagpatupad na rin ang lokal na pamahalaan ng preemptive evacuation sa mga nakatira malapit sa Bulkang Mayon dahil sa pinangangambahang lahar flow. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Gary. Libo-libong residente na sa lalawigan ng Albay ang inilikas dahil sa nararanasang pag-ulan dulot ng Bagyong Christine. Ayon kay Acting Governor Glenda Bungao, nakipagtulungan na ang Department of Education at mga lokal na pamahalaan para sa paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation centers ng mga apektadong residente. Paliwanag ni Bungao, malawak ang pagbaha ang naging hamon sa mga responders sa pagpapalikas sa mga residente. Gayon din, nagpatupad na ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan sa lahat ng mga pamilyang naninirahan malapit sa paanan ng Bulkang Mayon bago pa man magkaroon ng pagragasa ng lahar. Sa bayan ng Kamalig, Albay, kung saan mayroong nasa 7 river channels na konektado sa Bulkang Mayon, halos 3,000 residente na ang inilikas at pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Sa bayan ng Ginubatan, Albay, kung saan naroon ang 2 main river channels, nasa 700 pamilya o katumbas ng mahigit 2,800 katao ang inilikas dahil sa baha at banta ng lahar. Nawala na ng supply ng kuryente dito sa lalawigan ng Albay, gayon din may ilang lokasyon na lamang ang malakas ang signal at internet connection. Sa kabuuan, aabot na sa mahigit 134,000 individual ang nailikas. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Gary Carillo. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Albay dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Dahil dito, sinabi ni Albay Public Safety Emergency Management Office Acting Chief Dante Baclao, kailangan na nilang gamitin ang kanilang calamity funds para mabigyan ng tulong ang mga bayan na binaha. Sa ngayon ay mayroong 40 million pesos sa pondo ang Albay para alalayan ang mga local government unit na naapektuhan ng kalamidad. Ipinag-utos na rin ang pagpapalikas sa mga apektadong residente.
Naglabas naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng lahar advisory sa Bulkang Mayon. Ito'y sa gitna ng malakas na pagulang dala ng Bagyong Christine. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng maglabas ng lahar flow ang Bulkang Mayon sa harap ng inaasahang lakas ng bugso ng bagyo. Dagdag pa ng ahensya, maaari pa itong makapagdulot ng volcanic sediment flows, muddy stream flow o muddy funoff sa mga ilog at drainage areas ng bulkan. Pinapaalalahanan naman ng PHIVOLCS ang mga residenteng naninirahan sa mga bayan na malapit sa bulkan, lalo na ang mga nasa Albay Province na magdobli ingat sa banta ng lahar. Nakatutok ang provincial government ng Quezon sa epekto ng Bagyong Christine sa probinsya. Inilagay na rin sa red alert status ang buong lalawigan. Alamin ang balitang pambansa mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas. Tom. Status ang rainfall warning sa Quezon kasunod ng malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng baha at guho ng lupa. Nagpapatuloy rin ng mga volunteers sa repacking and relief tools bilang paghanda sa posibleng pananalanta ng bagyo. Nakatutok rin sa epekto ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Quezon ang lokal na pamahalaan sa pangunan ni Governor Angelina Dr. Helen Tan habang nakaantabay sa Quezon Preparedness Operations Center sa Tayabas City. Bandang hapon ay inulan ng iba't ibang bayan sa Quezon na naging dahilan ng pagtaas ng tubig sa mga ilog at mga lansangan. Ayon sa Municipal DRM Officer, kabilang ang Purok Rosal, Barangay Poblasyon, Buena Vista, Quezon, sa tumaas ang tubig. Sa Ginyangan, hapon pa lang ay unti-unti nang tumaas ang tubig sa Prensa River. Sa Barangay Bagong Silang, Tagkawayan, Quezon, ay maaga rin tumaas ang tubig at lumakas. Ang daloy ng tubig sa ilog na ang dulo ay sa Barangay Aloneros ng Ginyangan. Baging ang poblasyon sa San Francisco ay kaagad tumaas ang tubig sa mga lansangan. Ganito rin ang naging sitwasyon sa Purok Rosal sa Buena Vista, Quezon. Ayon naman sa Municipal Accident Disaster Office, handa silang tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan inutang epekto ng Bagyong Christine. Wala pa rin pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at sa lahat ng antas ng paaralan, publiko, pribado dito sa lalawigan ngayong araw, October 23, 2024. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Tom Alvarez para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas. Samantala, tatlong magkakasunod na aktibidad ang nakatakdang daluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Kabilang na dyan ang paglagda sa Project Concession Agreement ng Laguindingan International Airport. Mula Malacanang, si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa Live. Naomi, tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw nito at yan ay sa kabila ng sungit ng panahon na dulot ng bagyong si Christine. Ayon yan kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez. Una na nga sa schedule ni Pangulong Marcos ang gagawing pagsaksi ng Chief Executive sa lalagdaang Public-Private Partnership Project Concession Agreement ng Laguindingan International Airport. Ang upgrading at expansion ng naturang paliparan sa Misamis Oriental na nagkakahalaga ng 12.7 billion pesos ay una nang naaprubahan noong ika-20 NEDA Board nitong nakaraang buwan ng Hulyo. Kabilang ito sa infrastructure flagship projects na may kabuuang 186 na nagkakahalaga sa 9.6 trillion pesos na priority project ng administrasyon. Ito yung mga tinatawag nating IFPs, yung infrastructure flagship projects na ang total na ngayon is 186, about 9.6 trillion pesos worth of projects na priority ng administration. Pasado alas 3 ng hapon, inaasahan naman dediretso ang Pangulo sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas National Congress 2024. Ang okasyon ay nakatuon sa pagpapabuti ng kalagayan at benepisyo ng mga barangay officials, pati na rin sa pagpapalakas ng kanilang papel sa pagbibigay serbisyo sa mga lokal na komunidad. Sa naging panunumpa noon ng national officials ng Liga ng mga Barangay at Sangguniang Kabataan sa Malacanang ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng papel ng mga nasa barangay. This administration reaffirms its support to efforts that will improve your fleet and our air assets as well, to maritime domain awareness, weapons capability, and necessary infrastructure development. Mula naman sa SMX Convention Center ay dediretso na ang Pangulo sa isa pang event
sa lungsod din ng Pasay. At ito ay ang kanyang gagawing partisipasyon dito naman sa 50th Philippine Business Convention and Expo 2024. At yan ang latest mula dito sa Palasyo ng Malacanang. Ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Nakaranas naman ang iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dulot pa rin ng malakas na ulan na dala ng bagyong Christine. Yan ang Balitang Pambansa ni Rian Arinto ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Nagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang malakas na pagulan dala ng bagyong Christine sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas. Bukod sa mga pagguho ng lupa sa Arteche, Hipapad, Las Navas, Rawis Road sa Hipapad, Eastern Samar, Matuginaw, Gandara Road at San Jorge, Samar, nagkaroon din ng mga pagbaha sa Palapag, Mapanas, Gamay, Lapinig Road, Dolores, Eastern Samar at sa Santa Margarita, Samar. Nararanasan din ang pagkawala ng kuryente sa ilang lugar sa Samar, Northern Samar, Eastern Samar at Biliran. Samantala, patuloy ngayon ang search and rescue operation ng Western Leyte Coast Guard Station sa isang nawawalang may-ari ng isang sasakyang pandagat matapos na tumaob ang sinasakyan nitong bangka sa karagatan sa pagitan ng Ormoc City at Merida Leyte dulot ng masamang panahon. Ligtas naman ang dalawa nitong kasamahan. Ang tatlo ay mga residente ng Ormoc City. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard, nasa 1,079 na individual ang stranded sa 16 na mga pantalan sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas. 15 barko at 10 motorbangka naman ang pinagbawalang pumalaot dahil sa masamang panahon. Mula sa Philippine Information Agency Eastern Visayas, Rian Arinto para sa Balitang Pambansa. 3 patay habang 6 ang sugatan sa pananalasa ng bagyong Christine sa Albay. Ang detalye alamin natin sa Balitang Pambansa ni Nancy Mediavillo ng Radyo Pilipinas Albay. Nancy? Iniulat na PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andrew J. Dizon na may 3 ng casualty na dala ang bagyong si Christine. Kinala ang mga ito si Jomar Abinerian Zone ng Porog 2 na Bangigal, Palanas, Masbate. Si Roque Villara sa distal ng San Isidro. Pagaman katanduanes ng isang unidentified male person sa Zone 1 de Rosario, Naga City. May 6 pa na injured at isa ang missing. Ayon kay PNP Bicol Director Dizon, ang nasabing report ay validated ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Patuloy naman ang rescue operation na ginagawa ng PNP Bicol Regional Headquarters at Albay PPO sa 3rd District ng Albay na grabe ang flooding as of the moment. Nagtala ang PNP Bicol ng 264 na flooded areas. Sa Albay mayroong 69. Ito ang mga lugar ng Ligao, Pulangi, Kinubatan, Daraga, Kamalig, Piyudoran at Uwas. Sa Camarines Norte may 5 barangay. Camarines Sur may isang 100. Catanduanes isang, Masbate 29. Naga City Siam at Sorsogon 51. Naiulat naman ng PNP Bicol na may landslide episode na 15 sa Bicol. And as of the moment, sa report ng PNP Bicol, may 56,092 na inilikas na individual or 15,575 na pamilya. Nakapagdala ang PNP Bicol ng total na rescue operation na 825 at nagpapatuloy pa ito ang karamihan sa ngayon. Sa report naman sa Albay, mayroon tayong flooded areas itong 3rd District na isolated pa rin sa ngayon. So far, ang buong Albay ay blackout, total blackout, wala pang kuryente. At ang 3rd District or 1st District, impassable pa rin ang bayan ng Diwi brought because of the flooding at saka itong may report ng landslide. So far, ang pinakagrabe ng flooding sa lalawigan ng Albay, itong 3rd District. Mula Radyo Pilipinas Albay, Nancy Mediavillo para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Nancy Mediavillo. Humingi na rin ng tulong ang local government ng Naga City, Camarines Sur. Nalubog kasi sa tubig baha ang ilang lugar sa lungsod. Ang agarang tulong ay hiningi ni dating Vice President Leni Robredo. Kabilang na mga pump boat, malalaking truck na kayang lumusong sa tubig baha para mailikas ang mga residente. Sa ngayon ay tumulong na ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa paglikas sa mga apektado ng pagbaha. Nanawagan din ng Naga City LGU sa mga residenteng natrap sa baha na mag-chat sa kanilang Facebook page para malaman ang kanilang lokasyon o kinaroroonan.
Susunod sa balitang pambansa, ilang residente sa Romblon ang pinalikas na bilang paghahanda sa bagyong Christine. National Irrigation Administration patuloy na magbebenta ng bagong bayaning magsasaka o BBM rice sa vulnerable sector. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. HealthWatch, alertong pangkalusugan. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sinang-ayunan ang mga pahayag ni dating PCSO General Manager Royina Garma hinggil sa umano'y reward system sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Si Mela Lesmoras ng PTV sa detalye. Doon sa dalawang affidavit ni Colonel Garma na nabasa mo at napakinggan mo, yan ba ay pinapaniwalaan mo? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. Naniniwala ka ba na mayroong reward system? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Yan ang pasabog na sagot ni dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo sa House Quad Committee. Sumang-ayon siya sa mga pahayag ni dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Partikular na riyan sa umano'y reward system sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang paglalaglag na yan kay former President Duterte, una na ring bumaliktad si retired Police Colonel Jovi Espinido. Binawi niya ang ginawang pagdadawit noon kay dating Senadora Laila de Lima sa illegal na droga. And I am one also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Nilagyan pa ng high value target si Espinido. So, kaya ako magsasabi din na siguro yung mga lista hindi totoo yun kasi ako nga biktima sa mga sinungaling nilagay ni Senator Bato. Mr. Chair, hindi kaya nilagay yung pangalan mo dahil hindi ka na sumusunod sa gusto nila sa bandang huli? That's one of the reasons, Your Honor, Mr. Chair. Kaharap mismo ni Espinido si de Lima nang siya'y magbigay ng pahayag. Sa unang pagkakataon, nagbigay rin ng testimonya si de Lima sa Quadcom. Isinawalat niya ang impormasyon na nalalaman niya sa reward system na nag-ugat pa umano noong alkalde pa sa Davao City si Duterte. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly
to the assassins themselves. Dagdag pa ni De Lima, ginawa ang pagdinig noong 2016 para siya ay siraan at patahimikin bilang kalaban ng Administrasyong Duterte. Nang dahil daw sa ginawang pag-aresto sa kanya ay marami ang natakot na pumalag sa administrasyon ni ex-PRRD. Hindi nasagot ni Duterte ang mga ibinabato sa kanya. No-show kasi siya sa Quadcom hearing dahil umano sa short notice at masama rin ang kanyang pakiramdam. Ikinadismaya naman ng ilang kongresista ang hindi pagsipot ng dating Pangulo. Sabi ng Quadcom, sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy pa nila ang kanilang mga pagdinig para iba yung mapanaig ang katotohanan. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa Romblon naman, inilikas na sa mga evacuation center ang ilang residente bilang paghahanda sa pagbaha dahil sa Bagyong Christine. Ang balitang pambansa sa report ni Paul J. Santos ng PIA Romblon. Paul? Yes, Paul? Go ahead, Paul. Okay, babalikan natin si Paul. Sa ibang balita, ang ekonomiya ng bansa tumaas sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. kung saan nakitaan din ng pagbaba ang unemployment rate. Yan ang balitang pambansa ni Quenzel Bocobo ng IBC 13. Simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr., tumaas ng 6.1% ang gross domestic product o ang antas na mga nalikhang serbisyo at produkto sa Pilipinas. Ayon mismo yan sa datos ng Department of Finance. Dagdag pa ng DOF, kasama na rin ng Pilipinas sa mga nangungunang ekonomiya sa ASEAN region. Ang bagay na ito ang isa rin sa ibinida ng DOF sa ginaganap na 126th Anniversary Forum ng The Manila Times ngayong araw. The Philippines is among the leading economies in the ASEAN region, growing at 6.1% as of the second quarter of this year. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naglalaro na lang sa 3% ang inflation rate sa bansa ngayong taon. Bumaba sa 4% ang unemployment rate habang nasa 11.2% naman ang underemployment. At ang pinakamaganda, tumaas rin daw ang international reserve ng Pilipinas na aabot sa $112 billion. All of these inflows, of course, translate to an opportunity to build up our gross international reserves. And so the latest figure that we have is as of end of September. And you see that currently we have $112 billion in our foreign reserves. And that's an increase from the end of last year of only $104 billion. Ang lahat daw ng ito dahil sa mga pagkilos ng pamahalaan alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Kabilang dito ang paglalaan ng 9.6 trillion pesos na pondo para sa iba't ibang proyekto para sa transportasyon, patubig, digital connectivity, health at education. Kung magpapatuloy ang mga positibong indikasyon na ito tulad ng pagbaba ng inflation rate, pagtaas ng GDP at pagbaba ng poverty incidence sa bansa, hindi malabo na mula sa lower middle maging upper middle income na ang status ng Pilipinas sa susunod na taon. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa. Sa Romblon, inilikas na sa mga evacuation center ang ilang residente bilang paghahanda sa pagbaha dahil sa Bagyong Christine. Ang balitang pambansa sa report ni Paul J. Santos ng PIA Romblon. Paul? Sa mga evacuation centers sa iba't ibang barangay sa bayan ng Magdiwang, Romblon, nananatili ang halos 299 na residente bilang bahagi ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan sa Bagyong Christine. Ayon kay Roland Bihares Panyuga, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Magdiwang, ang mga inilikas ay mga nakatira sa mga dadampasigan na posibleng maapektuhan ng storm surge dahil sa bagyo. Inilikas din nila ang mga residenteng nakatira malapit sa mga palayan at ilog na madalas umaapaw kapag malakas ang ulan. Kabilang din sa mga inilikas ang 8 pasahero at 19 na crew ng isang pampasaherong barko na stranded
sa Ambolong Port sa nabanggit na bayan matapos kansalahin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Kasamang stranded sa bayan ang halos 15 na rolling cargos ng mga sakay din ng barko. Dahil pa rin sa malakas na ulan at hangin, ilang puno ang naiulat na nabuwal kagabi sa bayan. Mula naman alas 7 pa kagabi ay wala ng kuryente sa isla ng Sibuyan hanggang sa ngayon. Sa bayan naman ng San Fernando, rumakagasa na din ang tubig sa Cantingas River dulot ng pag-uulan sa lugar mula pa umaga kahapon. Sa ulat ng San Fernando MDRRMO, may 16 na pamilya sa barangay Azagra ang inilikas at dinala sa evacuation centers bilang pag-iingat sa kanila ngayong may bagyo. Patuloy na nakaantabay at nakamonitor ang mga MDRRMO sa bayan ng Magdiwang at San Fernando kasamang iba pang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa mga lugar na disaster prone. Ayon sa San Fernando Public Information Office, handa sila magsagawa ng evacuation at rescue operations at magbigay ng agarang tulong tulad ng pagkain, tubig at medical supplies para sa mga maapektuhang residente. Mula Philippine Information Agency Romblon, Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Paul Foss. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok lang muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.